mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginalaw ako ni Bayaw. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong taga-subaybay. Gusto ko lang sanang ikuwento ang nangyari sa akin. Nitong taon lang. Hindi ko na lang babanggitin ang tunay kong pangalan. At ang eksaktong lugar ng pinangyarihan. Itago mo ko sa pangalang Chay. At ito, ang aking secret file. Laki ako sa Maynila. 32 years old na ako. Meron akong 2 anak sa una kong asawa. Yep. Hiwalay na ako. Pero, nagkaroon uli ako ng karelasyon. Naitago natin sa pangalang Ron. Sobrang ayos ng samahan namin. Nung una, tanggap na tanggap niya yung 2 anak ko. Pero habang tumatagal, lumalabas ang tunay niyang ugali. Nagseselos siya nang wala sa lugar. Laging tamang hinala. Masakit siyang magsalita. Minsan, nasabihan niya ako ng malandi at pokpok ako. May time din na nagkasakitan na kami pareho. Pero tiniis ko yun. Tiniis ko yun hanggang sa umabot kami ng 6 na taon. And last year lang, parang napagod ako. Paano ba naman kasi? Nag-iskandalo siya sa trabaho ko. Sinasabi niya na may lalaki ako kahit wala naman talaga. Pumunta pa siya kung saan ako nagtatrabaho. At minanmanan ako. Nakikipagkwentuhan sa kung kani-kanino. Para bang nag-iimbestiga. At dahil doon, na-realize ko na ayoko na. Tama na. At nung sabihin ko sa kanya na gusto ko nang makipaghiwalay, ayaw niyang pumayag.
Ayaw niyang pumayag. Sabihin ko lang daw sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin para hindi kami tuluyang magkahiwalay. So sabi ko sa kanya, wala. Wala na siyang kailangan gawin pa dahil buo ng loob ko. Then sabi niya, magbabago na raw siya. Ititigil na niya yung mga ginagawa niya. Lumuhod pa siya sa harap ko. Niyakap ang legs ko. Nag-iiyak. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Kaya pinatawad ko siya. At eto na naman ako. Umaasa na talagang magbabago siya. Then December 2023 came. Kinailangang umuwi ni Ron sa probinsya nila dahil kailangan niyang alagaan ang nanay niya at ang ate niyang may cancer. Nagtagal siya ron. At doon sa kalayaan kong yun, naramdaman ko na maging masaya. Yes, DJ Rocky, pakiramdam ko ang laya-laya ko. Kasi ang layo-layo ni Ron. Pangit mang pakinggan, pero masaya ako. Nung wala sa tabi ko si Ron. Pero hindi. Kailangan mag-stick ako sa relasyon na yun. Lumipas pa ang mga araw, hindi na kinaya ng ate niya yung sakit niya. Pumanaw ang ate ni Ron. Nagdesisyon ako na umuwi sa kanila bago man lang mailibing ang ate niya. Pero syempre hindi naman ako pwedeng magtagal dahil kailangan kong bumalik agad sa Manila para sa trabaho ko. Nagulat ako nang sumama na rin si Ron sa akin sa Manila. At nang makarating na kami ng Maynila, tumawag sa amin yung ibang kapatid niya. At ang sabi, pumanaw na rin ang nanay niya. Kaya, nagmadali siyang bumalik uli ng probinsya nila. Ako naman, tsaka lang ako pumunta sa kanila noong last night at libing ng nanay niya. At ayun na. Balik ulit ng Manila. Ako lang yung nakarating ng Manila dahil marami pa siyang aasikasuhin sa probinsya nila. Sa totoo lang, hindi naman sa hiniling ko sa Diyos na mawala ang nanay ni Ron. Pero, dati, inaipangako ko sa sarili ko na kapag nawala ang nanay ni Ron, hihiwalayan ko na siya. Kaya lang naman ako kumakapit kasi sobrang bait ni nanay. Ayaw ko na makitang malugmok si nanay. Lalong-lalo na kapag nakita niya yung anak niya na heartbroken ng dahil sa akin. Mahina na nun si nanay. Kaya gusto ko na maging masaya naman siya. At yun din naman yung sinabi sa akin ng nanay niya.
Na kapag hindi ko na kaya, iiwanan ko na raw ang anak niya. Huwag daw akong magtiis dahil meron akong 2 anak. So fast forward, natagalan si Ron sa probinsya nila. Madalas na rin kaming mag-away sa chat. Hindi pa rin matapos-tapos ang mga hinala at pagsiselos ni Ron sa akin. Puros masasakit na salita ang mga binabato niya sa akin. Kaya nga sinasabi ko sa kanya palagi na dapat maghiwalay na kami. Pero hindi siya pumapayag at pinagbabantaan niya ako. At dahil doon natatakot ako. Pero nandun pa rin sa utak ko yung parte na masaya ako pag wala siya. Dama ng puso ko na masaya ako pag wala siya. Then one time, kauwi ko lang galing trabaho. Nag-chat sa akin ang bayaw ko na itago natin sa pangalang Rob. Sabi niya sa chat, "Chay, shot tayo." Tinanong ko siya kung saan at sinong kasama. Ang sagot niya sa akin, may kasama naman at sa bandang Pasay lang. So sabi ko, sige. Buong-buo naman yung tiwala ko kay Rob eh. Dahil noon pa man, nakakainuman ko naman lahat ng bayaw ko. Nakaka-one-on-one ko nga sa inuman ng walang mali siya eh. So eto na. Habang umiinom kami, magkaharap kami, tinanong ko kung nasa na yung mga kasama namin. Pero hindi niya ako sinagot. Inayaan ko na. Hanggang sa sinabi niya sa akin na kung po pwede, tumabi ako sa kanya para daw makakanta ako ng maayos. At dahil wala naman akong iniisip na masama, tumabi ako sa kanya sa upuan. At habang nagtatagal kami sa inuman, napapansin ko na yung kamay niya, unti-unti niyang inilalagay sa balikat ko. Aba, umaakbay na sa akin. Pero hinayaan ko lang din. Dahil bayaw ko naman siya eh. Hanggang sa hinawakan niya ang kamay ko. At sumandal siya sa balikat ko. Doon ko na tinanong si Ro kung may problema ba siya. Kasi kung meron, pwede naman siyang mag-open up. O iniisip niya ba na 2 agad sa pamilya niya ang nawala? Pero hindi siya umimik eh. Hanggang sa naramdaman kong may tama na ako. Kaya nag-aya na ako sa kanyang umuwi. Pero sabi niya, ubusin muna daw namin yung natitirang alak. Ilang oras na raw niya akong hindi napapansin na sumasyat. DJ Rocky, hindi naman ako pwedeng magpakalasing maigi. Kasi meron akong pasok kinabukasan. Hanggang sa kinuha niya yung bag niya at nagbayad na siya. Doon ko napansin na meron siyang daladalang baril sa loob ng bag niya. Kasi nakabukas eh. Nakakabahala naman yun. Nung nagsabi na siya na uwi na kami, sumagot ako agad ng sige. At habang pauwi na kami, nagulat ako dahil iba ang danaanan niya.
Pero hinayaan ko lang kasi sa isip ko baka may dadaanan lang siya. Bigla na lang akong nagulat nang pumasok siya sa isang garahe ng motel. Hindi ako makapagsalita. Pero buti na lang, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Natanungin siya kung saan kami pupunta? At anong gagawin namin? Pero hindi siya nagsasalita. Ilang segundo pa ang lumipas, ay nakikipag-usap na siya sa boy. At kumukuha na siya ng kwarto. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. At hindi ko akalain ang mga susunod niyang gagawin sa akin. Takot na takot ako. Gustong gusto kong tumakbo. Pero hawak-hawak niya yung kamay ko. Kinausap ko siya na uuwi na lang ako. Meron naman akong pamasahe. Kaya kong umuwi. Pero sabi niya sa akin, hindi. At inakay niya ako papasok ng kwarto. Nung una, umupo lang ako sa bangko. Sinusubukan kong maging light yung mood. So tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Hindi niya ba naiisip yung kapatid niya? Naka-live-in ko? Hindi niya ba naiisip yung nanay niya? At lalong-lalo na yung asawa at anak niya. Pero hindi siya umiimik. Ang tanging sinabi niya lang sa akin ay, matutulog lang siya at magpapababa ng tama. O magpapababa ng tama. So, hinayaan ko siyang humiga sa kama. Ilang minuto pang lumipas. Bigla niya akong tinawag. Ang sabi niya, magkwentuhan daw kami. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, DJ Rocky. Sobrang confused ako. Kaya, sige, sumunod ako sa kanya. Nung lumapit ako sa kanya, bigla na lang niya akong sinunggaban. Hinalikan niya ako ng mariin. Pinuwersa niya ako hanggang sa makatapos siya. At habang nangyayari lahat ng yun wala akong ginawa kundi umiyak. Gulong-gulo ang utak ko, DJ Rocky. Ang daming pumapasok sa isip ko. Yung ka-live-in ko, yung nanay niya, yung nanay nila, yung asawa at anak niya. Bakit ako umabot sa ganito? Paano ako napunta rito? At dahil medyo may tama na rin ako, nakatulog ako. Pagkagising ko, tulog pa si Ro. Iniisip ko, baka panaginip lang ang lahat.
O baka isang malupit na bangungot lang yun. Pero hindi. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Maya-maya pa itinapik ko si Rob. At sabi ko, kung po pwede, uwi na ako. Bawal kasi na mauna ako na umuwi. May rule na dapat sabay kayo nalalabas ng kwarto. Then, umayag naman siya. Inihatid niya ako sa amin. Pagkarating ko ng bahay, tulalang-tulala ako. Naisip ko yung nangyari. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko. Maluluha, mandidiri sa sarili, matatakot, o sasaya. Then few days after, bigla na naman ako nakatanggap ng chat mula kay Ro. At ang sabi niya sa chat, mag-usap daw kami. And sorry. Humihingi siya ng pasensya. Nang makita ko yung chat niya, nanlamig ako. Pero natagpuan ko na lang yung sarili ko na nagre-reply sa kanya. So pumayag ako na magkita kami. Nakipag-usap ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yun. Then sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala. Wala akong pagsasabihan. Walang makakaalam. Kasi ayaw kong masira ang pamilya niya. Kaya lang, natagpuan ko na lang ang sarili ko na ginugusto na mangyari yung nangyari sa amin ni Rob. Naulit ang nangyari sa amin. Naulit ang lihim naming pagkikita. And fast forward to this day, hindi na kami nag-uusap. Pinilit kong tapusin ang kababuyang ginawa namin. Gusto ko nang tuldukan ng lahat ng yun. Baka may masira na hindi lang pamilya, kundi ako mismo. Ako ang masira. Masisiraan na ako ng utak. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Chai. At ito ang aking secret file.